Pirmahan mo ito, Frida. Ngayon din, you are a thief, a disgrace to this family, at hindi ko nahahayaang mantsahan mo pa ang pangalan ng mga Azevedo. Ang boses ni Gustavo ay parang hapit na bakal, malamig, matalim, at walang kahit katiting na puwang para sa pag-aalinlangan. Inilapag niya ang isang makapal na asul na folder sa ibabaw ng hapagkainan sa mismong tabi ng isang florera ng mga sariwang puting rosas, nakakarating lang kaninang umaga. Napatigil ang kamay ni Frida. Hawak niya ang isang malaking mangkok ng mainit na sinigang na hipon, ang paboritong putahe ni Gustavo. Maingat niya itong inihanda. Sa loob ng 3 oras tinitiyak na ang asim ay sapat lang para gisingin ang gana ng kanyang asawa sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang usok na lumalabas mula sa mangkok ay humahalimuyak sa buong silid, dala ang amoy ng sampalok at sariwang luya, isang amoy na para kay Frida ay simbolo ng tahanan at katapatan. Ngunit sa isang saglit, ang init na iyon ay tila naging yelo. Ang kanyang mga daliri na bahagyang nanginginig ay naramdaman ang bigat ng porselana. Tiningnan niya ang mga papel: petition for divorce, complaint for estafa, and qualified theft. Gustavo, ano ito? Halos bulong na lang ang lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Anibersaryo natin ngayon. Nagluto ako ng paborito mo. I even bought the wine you liked. Isang matunog na tawa ang narinig niya mula sa pintuan. Pumasok si Doña Mercedes, ang kanyang buhay na manong byuda na bihis sa kanyang itim na terno. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang mamahaling tranghat. Huwag ka nang magdrama, Frida. Saad ng matanda ang boses ay puno ng pagkamuhing, hindi na itinatago. Akala mo ba ay hindi namin malalaman? You've been siphoning money from the family's charity foundation for years. Milyon-milyong piso ang nawawala at lahat ng ebidensya ay nakaturo sa iyo. You're not a wife, you're a parasite. Maling-mali kayo, Mama. Ani Frida, pilit na pinatatag ang boses, habang ang kanyang puso ay tila dinadamba ng 1,000 martilyo. Hinding-hindi ko magagawa iyon. Isinuko ko ang lahat para sa pamilyang ito. 11 taon kong pinagsilbihan si Gustavo, pinagsilbihan kayo. Pinagsilbihan. Lumapit si Gustavo, ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. You were just a trophy wife from a middle-class background na binigyan ko ng pagkakataong makatapak sa Forbes Park. And this is how you repay me. You stole from us. I've already filed the papers. Consuela is coming over later at siya na ang mag-aayos ng lahat ng gusot na iniwan mo. Sa pagbanggit ng pangalang Consuela, ang mundo ni Frida ay tila huminto sa pag-ikot. Ang mangkok na hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga kamay. Walang ingay ng pagsabog, tanging ang tunog lamang ng pagbagsak ng porselana sa sahig at ang pagwisik ng mainit na sabaw sa kanyang mga paa. Hindi niya naramdaman ang hapdi ng pagkakapaltos ng kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tila pagpunit sa kanyang dibdib. Napasandal si Frida sa gilid ng mesa, ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa lahat, ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang kabataan at binuo mula sa pagkakabagsak ng negosyo nito noong unang bahagi ng kanilang pagsasama. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng gabi na hindi siya natulog para lamang suportahan ang mga plano nito sa Azevedo Group, ay itinapon na parang basura sa isang kumpas lang ng kamay. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mga luhang ayaw lumabas. Ang kanyang mga daliri ay bumuon sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa kanyang isipan, tila bumabalik ang bawat pangako ni Gustavo sa harap ng altar, bawat mahal kita na binibitawan nito bago matulog. Ang lahat ba ng iyon ay bahagi lamang ng isang mahabang panlilinlang? Layas muling utos ni Doña Mercedes habang hinahawakan ang krus ng kanyang rosaryo. Huwag mong hintayin na kaladkarin ka ng mga security guard sa labas. Iwanan mo ang lahat ng alahas na pag-aari ng mga Azevedo. Wala kang dadalhin kundi ang dumi ng iyong pagkatao. Lumingon si Frida kay Gustavo, naghahanap ng kahit katiting na awa, ng kahit isang sulyap na magsasabing biro lang ang lahat. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang kawalan ng pakiramdam sa mga mata nito. Iniwas ni Gustavo ang tingin at tila mas interesado pa sa kanyang mamahaling relo kaysa sa pagkawasak ng kanyang asawa. Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Frida. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding emosyon, hindi na lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng puot na dahan-dahang namumuo sa gitna ng kanyang pagkadurog. Ang bawat salita ng pang-iinsulto, ang bawat gaslighting ni Doña Mercedes,
at ang malamig na pagtataksil ni Gustavo ay nagsilbing mga karayom na pilit tumutusok sa kanyang kaluluwa. Humakbang siya palayo sa mesa. Ang kanyang sapatos ay tumatapak sa mga piraso ng basag na porselana at sa tirang sabaw ng kanyang pagmamahal na ngayon ay nakakalat na sa sahig. Tumigil siya sa tapat ni Gustavo, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa nito. Isang araw, Gustavo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may lalim na tila galing sa ilalim ng lupa. May isip mo rin ang lasa ng luto ko. At sa araw na iyon, kahit ang pinakamahal na alak sa mundo ay hindi kayang pawiin ang pait na mararamdaman mo. Iniwan niya ang silid nang hindi lumuluha sa harap nila. Ngunit sa bawat hakbang niya palabas ng marangyang mansyon na itinuring niyang kuta isang katanungan, ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang katanungan na hindi niya masagot-sagot. Saan nga ba napupunta ang lahat ng pagmamahal na ibinigay mo sa maling tao at gaano kalalim ang kailangan mong hukayin sa sarili mo para mahanap ang lakas na bumangon mula sa pagkakalugmok na ito, tata? Hindi na hinintay ni Frida na hawakan siya ng mga security guard. Bawat hakbang niya palayo sa hapagkainan ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling, ngunit pinanatili niyang diretso ang kanyang likod. Sa labas ng mansyon ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Madilim, mabigat at handa nang magpakawala ng hagupit. Ngunit ang hagupit ng kalikasan ay wala pa sa kalahati ng lupit ng mga taong naghihintay sa kanya sa labas ng tarangkahan. Ay heto na siya, ang magnanakaw ng Forbes Park. Isang matinis na boses ang pumunit sa katahimikan. Si Aling Charing, ang kapitbahay na tila ginawang propesyon ang pakikialam sa buhay ng iba, ay nakatayo sa tapat ng kalsada. Hawak nito ang kanyang cellphone, ang lente ay nakatutok ng direkta sa mukha ni Frida habang ang screen ay puno ng mga bumubulusok na heart at angry emojis. Mga kamarites, live na live, nakita niyo ba pinalayas na ang ambisyosang asawa ni Gustavo Azevedo? Karma is real, diba? Muling sigaw ni Aling Charing, ang kanyang mukha ay puno ng malisyosong kagalakan. Ang bawat patak ng ulan na nagsimulang bumagsak ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Frida. Ramdam niya ang mga mata ng mga dumaang sasakyan, ang mga bulong ng mga katulong sa karatig mansyon, at ang bigat ng hiya na tila isang tanikalang nakapulupot sa kanyang leeg. Sa kulturang kinalakihan niya, ang ganitong uri ng pagpahiya ay mas masahol pa sa kamatayan. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon at lumabas si Consuela. Suot nito ang isang mamahaling silk robe, hawak ang isang kulay rosas na maleta, ang maletang puno ng mga lumang damit ni Frida. Sa isang malakas na tulak ang maleta ay bumagsak sa basang semento dahilan upang bumukas ito at kumalat ang ilang piraso ng kanyang damit sa putikan. "Oh my God, Frida, I'm so sorry," ani Consuela sa isang boses na punong-puno ng peking simpatya sapat na malakas para marinig sa live stream ni Aling Charing. "I didn't mean for this to happen. I tried to convince Gustavo na bigyan ka pa ng chance, but he's just so hurt by your betrayal. Here, take this umbrella. Baka magkasakit ka, mahirap, na wala ka pa namang pambayad sa hospital ngayon." Inabot ni Consuela ang isang payong, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay, habang ang kanyang labi ay nakakurba sa isang mapang-uyam na ngiti. Ito ang sandaling inaasahan ng lahat, ang makitang lumuhod at magmakaawa ang dating reyna ng tahanan. Dahan-dahang tinitigan ni Frida ang payong, pagkatapos ay ang maletang nakalubog sa putik, at huli ay ang mukha ni Consuela. Sa kabila ng panginginig ng kanyang katawan, dahil sa lamig ang kanyang mga mata, ay nanatiling kasing talim ng kidlat. "Keep your umbrella, Consuela." Ang boses ni Frida ay malamig at matatag, hindi man lang kakikitaan ng pagpyok. "Sanay na ako sa bagyo. Ikaw ang dapat mag-ingat dahil ang payong na hawak mo ay hiram lang. Kapag umihip ang hangin ng katotohanan, baka mabaligtad iyan at ikaw ang malunod sa sarili mong kasinungalingan." Tumalikod si Frida, iniwan ang maleta at ang lahat ng material na bagay na nag-uugnay sa kanya sa mga Azevedo. Naglakad siya sa gitna ng kalsada habang ang ulan ay lalong lumalakas, hinahayaan ng tubig na hugasan ang putik sa kanyang mga paa, ngunit hindi ang puot sa kanyang puso. Habang papalayo, isang pamilyar na bulto ang nahagip ng kanyang paningin sa kanto ng kalsada. Isang lalaking nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, nakasuot ng itim na jacket. Si Mateo, ang kanyang bunsong kapatid, sa turing ang tanging tao na itinuring niyang pamilya matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Mateo, nitawag ni Frida, ang kanyang puso ay biglang napuno ng pag-asa.
Mateo, tulungan mo ako. Ngunit sa halip na lumapit si Mateo, ay tumingin lamang sa kanya ng may halong takot at pag-aalinlangan. May hawak itong isang envelope na may selyo ng Azevedo Group. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na iniwas ni Mateo ang kanyang paningin at sumakay sa isang naghihintay na sasakyan. Napatigil si Frida sa gitna ng baha. Ang sasakyang kinalululanan ni Mateo ay mabilis na humarurot palayo nagsaboy ng maruming tubig sa kanyang damit. Ang huling piraso ng kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang traidor ay hindi lamang nasa loob ng bahay na kanyang nilisan. Ang traidor ay ang mismong dugo na kanyang pinagkatiwalaan. Nakatayo si Frida sa ilalim ng dilim mag-isa basang-basa at walang matuluyan. Ngunit sa gitna ng kawalan isang kaisipan ang tila nagliyab sa kanyang diwa. Kung ang lahat ay tinalikuran na siya, wala na siyang dahilan para manatiling mabait. Ang bawat hakbang ni Frida sa madidilim na eskinita ng Sampaloc ay tila isang paglalakbay pabalik sa panahong wala pa siyang dalang kahit anong bigat sa kanyang puso. Malayo ito sa malalawak at malinis na kalsada ng Forbes Park. Dito ang amoy ng basang lupa at usok ay humahalo sa lamig ng gabi, ngunit sa kabila ng dumi at sikip dito niya nararamdaman ang tanging seguridad na natitira sa kanya. Tumigil siya sa tapat ng isang maliit na bahay na gawa sa pinaghalong semento at lumang kahoy. Ang ilaw sa loob ay aandap-andap nagbibigay ng kaunting liwanag sa pagod niyang anyo. Itinaas ni Frida ang kanyang nanginginig na kamay at dahan-dahang kumatok sa pintuan. Ang tunay na tunog ng kahoy na tumatama sa kahoy ay tila isang pagsusumamo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sino yan? Isang paos ngunit malambing na boses ang narinig mula sa loob. Nang bumukas ang pinto, tumambad ang mukha ni Yaya Lita. Ang kanyang mga mata na pinalabo na ng panahon ay biglang nanlaki nang makita ang kalagayan ni Frida. Basang-basa maputla at tila isang ligaw na kaluluwang nawalan ng tahanan. Diyos ko, Frida Hisha, anong nangyari sa'yo? Mabilis na hinila ni Yaya Lita ang dalaga papasok at agad siyang binalot ng isang mainit na kumot na amoy, sikat ng araw at pagmamahal. Yaya, wala na po akong matuluyan. Halos pabulong na, sabi ni Frida, ang kanyang mga labi ay nanginginig na sa lamig. Iniwan na nila ako, pati si Mateo, tinalikuran ako. Hush anak, nandito na ang Yaya, hindi kita pababayaan, sabi ng matanda habang inaalalayan si Frida na maupo sa isang lumang silyang gawa sa kawayan. Kumuha si Yaya Lita ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Lumuhod ang matanda sa harap ni Frida, isang tagpong binaligtad ang mundo ng mga Azevedo. Dito ang reyna ay hindi ang may pera, kundi ang may pusong handang maglingkod. Dahan-dahang hinubad ni Yaya Lita ang maruming sapatos ni Frida at nagsimulang punasan ang kanyang mga paa. Yaya, huwag na po. Ako na, pagtutol ni Frida, ngunit pinigilan siya ng matanda. Hayaan mo ako, Frida. Noong mga bata pa kayo, ako ang nag-aalaga sa inyo. Kahit naging asawa ka na ng isang bilyonaryo, para sa akin ikaw pa rin ang batang madasalin na nakilala ko. Wika ni Yaya Lita habang maingat na pinupunasan ang sugat sa paa ni Frida. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi nila. Alam ko kung sino ang tunay na magnanakaw sa bahay na iyon. Nakita ko kung paano mo isinalba ang kumpanya ni Gustavo noong malapit na silang mabangkarote 10 taon na ang nakalilipas. Ikaw ang utak, Frida. Sila ang mga anino lang. Pero Yaya, kinuha nila ang lahat. Ang dangal ko ang pangalan ko. Pati ang tiwala ko sa sarili. Pagsusumamo ni Frida ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan, ay nagsimula ng pumatak humahalo sa maligamgam na tubig sa palanggana. Maaari nilang kunin ang iyong yaman, ngunit hinding-hindi nila makukuha ang iyong galing at ang iyong pagkatao. Seryosong sabi ni Yaya Lita. Tandaan mo, ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy bago ito kuminang ng husto. Ngayon ang iyong apoy, Frida. Huwag kang papayag na matupok ka lang. Tumahan si Frida, ang kanyang puso ay tila nakahanap ng isang maliit na mitya ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng maliit na bahay na iyon, habang ang ulan ay tumutulo sa bubong na yari sa yero, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Ang bawat haplos ni Yaya Lita ay tila isang panalangin na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Magpahinga ka na muna, Hija. Bukas panibagong araw. May mga kaibigan pa tayo sa mundo na hindi nababayaran ng pera ng mga Azevedo.
Muling sabi ni Yaya Lita habang inaayos ang isang maliit na banig sa sahig. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang naputol nang marinig nila ang pag-ikot ng mga gulong sa mabatong daan sa labas ng bahay. Ang liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan ay tumagos sa mga siwang ng dingding na kahoy, nagbibigay ng isang mahaba at matalas na anino sa loob ng silid. Napatayo si Frida, ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng pintuan ni Yaya Lita. Sa isang lugar na tulad nito, ang gayong sasakyan ay tila isang banyagang nilalang mula sa ibang mundo. Sino ang darating sa ganitong oras? Tanong ni Yaya Lita, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Hindi sumagot si Frida. Nakatitig lamang siya sa pintuan, hinihintay ang paglabas ng kung sino mang lulan ng sasakyang iyon. Isang matangkad na bulto ng lalaki ang bumaba, hawak ang isang itim na payong at dahan-dahang naglakad patungo sa kanilang pintuan. Ang bawat hakbang nito sa labas ay tila isang banta o marahil isang pangako. Ang kumatok sa pintuan ay hindi ang marahas na paghampas ng mga pulis or ang mapang-uyam na tawag ng mga tauhan ni Gustavo. Ito ay isang serye ng 3 mahihinahon, ngunit determinadong pagtama ng kamao sa lumang kahoy na tila humihingi ng pahintulot sa halip na naguutos. Dahan-dahang binuksan ni Yaya Lita ang pinto at ang liwanag mula sa labas ay pansamantalang bumulag sa kanila. Nakatayo doon ang isang lalaki na tila hindi nababagay sa masikip na eskinita ng sampalok. Nakasuot siya ng isang charcoal gray na suit na lapat sa kanyang matikas na pangangatawan. Sa kabila ng ulan, ang kanyang ayos ay nananatiling malinis, maliban sa manggas ng kanyang kumpunidong Amerikana na bahagyang nabasa. Sino ka, anong kailangan mo sa amin? Matapang na tanong ni Yaya Lita, bagamat bakas ang kaba sa kanyang boses. Ang lalaki ay hindi sumagot agad. Sa halip, ang kanyang mga mata, malamig, matalino at tila nakakakita sa kailaliman ng kaluluwa, ay dumapo kay Frida na nakabalot pa rin sa kumot sa gilid ng silya. Inalis niya ang kanyang itim na payong at isinara ito ng walang ingay bago bahagyang yumuko bilang paggalang. Magandang gabi, ako si Julian. Julian Valderrama. Ang kanyang boses ay malalim baritono at may himig ng autoridad na hindi mapapasubalian. Nandito ako para kausapin si Ginang Frida Azevedo, o mas kilala sa loob ng mga lihim na dokumento bilang The Silent Architect ng Azevedo Group, para namang binuhusan ang nagiyilong tubig si Frida. Ang kanyang lihim na pagkakakilanlan ang tanging bagay na itinago niya kahit sa kanyang asawa. Sa loob ng 10 taon ay binigkas ng isang banyagang lalaki sa gitna ng hating gabi. Mabilis siyang tumayo, ang kumot ay bahagyang nalaglag sa kanyang balikat. Paano mo nalaman ang pangalang iyon? Tanong ni Frida, ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. Pagkatapos ng ginawa ni Mateo, ang tiwala niya ay tila isang basag na salamin na hindi na muling mabubuo. Trabaho kong malaman ang katotohanan, Frida. Simpleng sagot ni Julian habang dahan-dahang humahakbang papasok sa maliit na sala. Tiningnan niya ang paligid, ang butas-butas na bubong, ang luma at kupas na mga gamit, at muling ibinalik ang tingin sa babaeng itinuturing na isa sa pinakamatalinong utak sa mundo ng pananalapi. Napanood ko ang live ni Aling Charing at alam kong ang nakita ng buong mundo ay isang palabas lamang, isang malupit na biro na ikaw mismo ang pumayag na mangyari. Kung nandito ka para pagtawanan ako o para maging bahagi ng sirkong ito, maaari ka nang umalis. Matigas na sabi ni Frida. Hindi natinag si Julian. Lumapit siya ng bahagya at doon napansin ni Frida ang isang maliit na detalye. Ang lalaking ito, sa kabila ng kanyang marangyang anyo, ay may mga mata na tila may dala ring sariling pait. Umupo siya sa tapat ni Frida nang hindi hinihintay na alukin. I'm a lawyer, Frida, but I'm not just any lawyer. I specialize in taking back what was stolen, sabi ni Julian. Ang kanyang tono ay naging mas seryoso. Alam kong si Gustavo ang naglipat ng pera sa account mo. Alam ko ang tungkol sa mga peking audit na ginawa ni Doña Mercedes. At higit sa lahat, alam kong ikaw ang tunay na may-ari ng 70% ng mga shares na akala ni Gustavo ay kontrolado niya. Natahimik ang buong silid. Tanging ang tunog ng ulan na pumapatak sa yero ang naririnig. Napansin ni Julian ang pamumula ng kamay ni Frida, ang paso mula sa sabaw ng sinigang kanina. Nang hindi nagsasalita, kinuha niya ang isang maliit na tube ng ointment mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa.
Gagamutin natin ang mga sugat mo, Frida. Ang pisikal at ang legal count, wika ni Julian. Pero kailangan mong magtiwala sa akin. Hindi ako tutulong sa iyo dahil sa awa. Tutulungan kita dahil pareho tayo ng kaaway. Bakit? Tanong ni Frida, ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri. Anong makukuha mo rito? Walang libreng serbisyo sa mundong ito, lalo na mula sa isang katulad mo. Ngumiti ng bahagya si Julian, isang ngiting walang kagalakan. Mula sa loob ng kanyang Amerikana, naglabas siya ng isang luma at kupas na litrato. Ipinakita niya ito kay Frida. Doon nakita ni Frida ang kanyang biyenang lalaki. Laki ang yumaong asawa ni Doña Mercedes na may kargang isang sanggol. Sa tabi nila ay isang babaeng hindi pamilyar kay Frida, ngunit ang pagkakahawig nito kay Julian ay hindi may kakaila. Ang naging pait ng buhay mo sa loob ng 10 taon ay nagsimula sa isang kasalanang mas matanda pa sa pagsasama ninyo ni Gustavo. Pahayag ni Julian, ang boses ay tila galing sa isang madilim na nakaraan. Hindi ko kailangan ng pera mo, ang kailangan ko ay ang pagbagsak ng Imperyong Azevedo at ikaw lang ang susi para mangyari iyon. Tinitigan ni Frida ang litrato pagkatapos ay ang lalaking nasa harap niya. Isang panibagong pinto ang bumukas sa kanyang harapan. Isang pinto na puno ng panganib, ngunit puno rin ng pagkakataon para sa hustisya. Ngunit habang tinititigan niya si Julian, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Ang lalaki bang ito ay isang tagapagligtas o isa pang manlilin lang na gagamitin lang siya para sa sarili nitong paghihiganti? Ate, magkita tayo. Ibibigay ko sa iyo ang mga original na dokumento ng audit. Alam kong kailangan mo ito para malinis ang pangalan mo. Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit para sagipin si Frida mula sa impyerno. Sa kabila ng nakita niya sa Forbes Park, pilit na kinumbinsi ni Frida ang kanyang sarili na baka natakot lang ang kapatid, na baka naghahanap lang ito ng tamang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagpalaki kay Mateo. Siya ang nagtrabaho ng doble kayod noong kabataan nila para lamang makapagtapos ito ng pag-aaral. Dinatnan ni Frida ang napagkasunduang tagpuan, isang madilim na sulok sa likod ng isang lumang simbahan sa Quiapo. Ang amoy ng natutunaw na kandila at basang semento ay humahalo sa kaba sa kanyang dibdib. Hawak ni Frida sa kanyang bulsa ang isang maliit na locket, ang tanging alaala ng kanilang mga magulang habang inaalala ang mga panahong naghahati sila sa iisang pirasong tinapay para lang hindi malipasan ng gutom. Mateo, tawag ni Frida nang makita ang bulto ng kapatid sa ilalim ng isang aandap-andap na poste ng ilaw. Dahan-dahang humarap si Mateo. Ngunit sa halip na yakap, isang malamig na distansya ang sumalubong kay Frida. Doon sa ilalim ng dilaw na ilaw, napansin ni Frida ang isang bagay na kumikinang sa braso ni Mateo. Isang gintong relo, isang Rolex na alam ni Frida na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito ang relong matagal nang pinapangarap ni Mateo, ang relong hinding-hindi niya kayang bilhin sa loob ng 10 taon bilang isang ordinaryong empleyado. Nasaan ang mga papel, Mateo? Tanong ni Frida, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang gumuho sa bawat segundong lumilipas. Wala rito ang mga papel, ating sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagmamahal. Andito ako para sabihing tapos na ang laro. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sa isang iglap, 2 itim na SUV ang huminto sa magkabilang dulo ng eskinita. Ang tunay na tunog ng mga gulong na kumakapit sa basang kalsada ay tila isang bitag na tuluyan nang sumara. Bumaba ang abogado ni Gustavo, si Attorney Puno, kasama ang ilang armadong security guard. Mateo, bakit? Halos pabulong na tanong ni Frida. Ibinigay ko ang lahat sa iyo. Ipinagpalit mo ba ako para sa relong iyan, para sa posisyon sa kumpanya ng asawa ko? Utang na loob, ate, iyan na naman ba? Biglang sumigaw si Mateo, ang kanyang mukha ay namula sa galit at inggit. Sawang-sawa na ako sa pagiging anino mo. Ikaw ang magaling, ikaw ang matalino, ikaw ang paborito ng lahat. Habang ako nanatiling tau-tauhan mo lang, binigyan ako ni Gustavo ng pagkakataong maging ako. Isang pirma ko lang sa affidavit na nagsasabing ikaw ang nag-utos sa akin na itago ang pera, magkakaroon na ako ng sarili kong buhay. Pero kasinungalingan iyon, Mateo. Alam mong wala akong kinalaman doon. Sigaw ni Frida habang ang mga luha ng matinding pagtataksil ay tuluyan ng pumatak.
Sorry ate, pero sa mundong ito kailangang pumili ang mamatay na kasama mo sa hirap o ang mabuhay na parang hari sa piling ng mga nanalo. Sabi ni Mateo nang walang kurap. Kailangan kong mabuhay. I need to survive. At ikaw ang kailangan kong isakripisyo para doon. Humakbang si Mateo paatras, sumasabay sa mga tauhan ni Gustavo, na ngayon ay palibot na kay Frida. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa bawat alaala ng kanilang pagkabata. Ang kapatid na binuhat ni Frida noong may sakit ang kapatid na pinagtanggol niya sa mga bully ay siya na ngayong humahawak sa lubid na bibitay sa kanya. Ibigay mo na ang digital key ng Azevedo Group Frida, utos ni Attorney Puno. Huwag mo nang antayin na gamitan ka namin ng dahas. Nakatayo si Frida sa gitna ng eskinita, napapaligiran ng mga kaaway, at pinagtaksila ng sariling dugo. Ang lamig ng gabi ay pumasok sa kanyang mga buto, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa. Tumingin siya kay Mateo na ngayon ay masayang hinahaplos ang kanyang bagong gintong relo. Ang relong iyan, Mateo, Tom, wow. Wika ni Frida, ang kanyang boses ay tila isang sumpa na bumabalot sa hangin. Ay bibilangin ang bawat segundo ng iyong pagsisisi. Dahil ang dugong ipinagpalit mo sa ginto ay hinding-hindi mo na muling mababawi. Nagsimulang lumapit ang mga tauhan ni Gustavo at sa gitna ng kadilimang yon, isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Frida. Sino pa ang matitira sa kanya? Kung ang tanging taong pinaglaanan niya ng buhay ay siya ring gustong pumatay sa kanyang pag-asa. Dapat ka. Huwag mong hayaang lamunin ng demonyo ang iyong kaluluwa, Frida. Narito ako hindi bilang iyong biyenan, kundi bilang isang ina na nag-aalala sa iyong kabilang buhay. Ang bangpudes ni Doña Mercedes ay alambing tila isang awit ng anghel na nanggagaling sa isang pusong gawa sa bato. Nakaupo siya sa maliit at lumang sopa sa loob ng bahay ni Yaya Lita. Ang kanyang mamahaling telang seda ay tila isang insulto sa kupas at butas-butas na sapin ng upuan. Hawak niya sa kanyang kaliwang kamay ang isang Bibliyang may pabalat na ginto, habang ang kanang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa mga butil ng kanyang brilyanteng kwintas. Inilapag ni Doña Mercedes ang isang pirasong papel sa ibabaw ng lamesang kahoy, isang detalyadong pag-amin sa lahat ng kasalanang hindi kailanman ginawa ni Frida. Pirmahan mo na ito, Hija. Pagpapatuloy ng matanda ang kanyang mga mata, ay nananatiling nakatitig sa munting altar ni Yaya Lita na may iisang aandap-andap na kandila. Isipin mo ang hiya na ibinigay mo sa pamilya Acevedo. Ang tanging paraan para mapatawad ka ng Diyos at ng lipunan ay ang tanggapin ang iyong pagkakasala. Do it for your own peace of mind. Aminin mo na ikaw ang nagnakaw at baka sakaling mapakiusapan ko si Gustavo na huwag ka nang mabulok sa kulungan. Nararamdaman ni Frida ang bawat salita na tila isang patak ng asido sa kanyang balat. Ang gaslighting ni Doña Mercedes ay isang isang paraan ng pagbaluktot sa katotohanan hanggang sa ang biktima na mismo ang maniwala na siya ang may kasalanan. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila nauubos pinalitan ng amoy ng mamahaling pabango ng matanda na nakakasuffocate. Tumingin si Frida sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga kuko ay bubumaon sa kanyang sariling balat, naghahanap ng kahit anong sakit na mas matindi pa sa hapdi ng mga kasinungalingang naririnig niya. Naalala niya ang 10 taon ng pagyukod sa matandang ito, ang bawat pagmamano na ginawa niya ng may buong paggalang at ang bawat gabing pinagsilbihan niya ang pamilyang ito habang tinitiis ang kanilang mga palihim na pang-uyam. Peace of mind, ang boses ni Frida ay mahina ngunit may dalang pait na tila apdo. Ang kapayapaan po ba ay nakukuha sa pamamagitan ng pagpirma sa isang kasinungalingan, Mama? O ang kapayapaan ninyo ang iniisip ninyo para tuluyan ng malinis ang pangalan ni Gustavo habang ako ang nagdurusa? Bahagyang tumigas ang mukha ni Doña Mercedes, ngunit hindi nawala ang kanyang banal na anyo. Frida, look at this place, look at yourself. You are nothing now, isang hamak na pulubi na nakikitira sa isang katulong. Hindi mo ba nakikita na ito ang parusa ng langit sa iyong katigasan ng ulo? Ang pagpapakumbaba ay ang susi sa langit. Ang pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugan ng pagpapayapak. Sa katarungan pa, tugon ni Frida. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang taas ay tila lalong nagpadilim sa loob ng maliit na sala.
Tiningnan niya ng diretso ang mga mata ng biyanan, ang mga matang puno ng pagmamataas sa likod ng mga dasal. Diyos ang nakakakita sa bawat sentimong ninakaw ni Gustavo, Mama. Diyos ang nakakakita sa bawat luhang pumatak mula sa akin, habang pinoprotektahan ko ang inyong dangal. At higit sa lahat. Huminto si Frida, ang kanyang titig ay dumapo sa brilyanteng kwintas sa leeg ng matanda. Diyos ang nakakakita sa tunay na kulay ng inyong puso, hindi ang kinang ng inyong mga hiyas. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging bingi. Ang aandap-andap na kandila sa altar ay biglang namatay dahil sa hangin na pumasok mula sa siwang ng bintana. Nag-iwan ng isang manipis na usok na gumagapang sa dilim. Biglang nagbago ang anyo ni Doña Mercedes. Ang banal na maskara ay tuluyan ng nalaglag, pinalitan ng isang mukhang puno ng lason at puot. Marahas niyang itinago ang kanyang Biblia sa loob ng bag at tumayo. Akala mo ba ay may kakampi ka pa? Ang boses ng matanda ay naging isang matalim na bulong. Ang matandang katulong na ito na kumupkop sa iyo, si Lita. Sa tingin mo ba ay ligtas siya? Isang tawag ko lang sa mga kakilala ko sa munisipyo, maaari kong palabasin na ang bahay na ito ay nakatayo sa lupang pag-aari ng mga Azevedo. Maaari ko siyang kaladkarin palabas at ipakulong dahil sa pagkupkop sa isang wanted na criminal. Nanigas ang buong katawan ni Frida. Ang takot para sa kanyang sarili ay nawala, pinalitan ng isang matinding pangamba para sa tanging taong nagmahal sa kanya. Huwag ninyong idadamay si Yaya Lita. Babala ni Frida, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Then sign the papers, Frida, uyam ni Doña Mercedes habang naglalakad patungo sa pinto. May 3 araw ka para mag-isip. Isang pirma para sa kalayaan ng matandang ito o ang paninindigan mo para sa katarungang hinding-hindi mo naman makukuha. Your move, my dear daughter-in-law. Narinig ni Frida ang pag-andar ng makina ng sasakyan ni Doña Mercedes. Ang tunay na ingay ng mga gulong na dumudurog sa mga bato sa labas. Naiwan siyang nakatayo sa dilim habang ang amoy ng namatay na kandila ay tila isang babala ng paparating na wakas. Paano mo pipiliin ang katotohanan kung ang kapalit nito ay ang buhay ng mga taong mahal mo? Gaano ba kalalim ang kailangang isakripisyo ng isang martir bago siya tuluyang maging isang mandirigma? Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Julian ay tila isang pader na humahati sa dalawang magkaibang mundo. Sa labas ang gabi sa Maynila ay maingay at magulo, ngunit sa loob tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang amoy ng mamahaling balat ng upuan ang namamayani. Nakatingin si Frida sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na nagiging malabo dahil sa bilis ng takbo. Habang ang bawat salita ng banta ni Doña Mercedes ay tila isang lason na patuloy na kumakalat sa kanyang isipan. Huwag mong hayaang matakot ka sa isang aninong wala namang hawak na tunay na ilaw, basag ni Julian sa katahimikan. Hindi siya tumitingin kay Frida, ang kanyang mga kamay ay matatag na nakahawak sa manibela. Alam ni Doña Mercedes na natatalo na sila. Ang mga banta niya ay hindi tanda ng kapangyarihan, kundi tanda ng kawalan ng pag-asa. Paano kung totohanin niya, Julian? Tanong ni Frida, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at kaba. Si Yaya Lita ang tanging natitira sa akin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari sa kanya dahil sa katigasan ng ulo ko. Sa halip na sumagot, itinigil ni Julian ang sasakyan sa harap ng isang gusali sa Makati na gawa sa purong salamin at asero. Walang pangalan ng gusali, walang nakasulat na kahit anong kumpanya. Pumasok sila sa loob at matapos ang ilang serye ng security checks at elevators, tumambad kay Frida ang isang opisina na tila kinuha mula sa hinaharap. Maraming mga screen ang nakadikit sa dingding, bawat isa ay nagpapakita ng mga graph ng stock market, mga real-time audit log, at mga lihim na transaction ng mga malalaking korporasyon. Welcome to the engine room, Frida, wika ni Julian habang itinuturo ang isang upuan sa gitna ng silid. Dito hindi kailangan ng apelidong Azevedo para magkaroon ng kapangyarihan. Dito ang katotohanan ay nakasulat sa mga codes na ikaw mismo ang gumawa. Dahan-dahang lumapit si Frida sa main console. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isip habang dumarapo sa keyboard. Sa loob ng 10 taon ito, ang kanyang naging buhay sa dilim, ang pagbuo ng mga algorithms na nagligtas sa kumpanya ni Gustavo mula sa pagkalugmok, ang paggawa ng mga security protocols na tanging siya lang ang nakakaalam. Inilagay niya ang kanyang kamay sa isang scanner. Isang mahinang liwanag ng asul na laser ang dumaan sa kanyang palad, binabasa ang bawat linya ng kanyang balat, na tila isang mapa ng kanyang mga sakripisyo.
Access granted. Welcome, architect. Ang mga salitang lumitaw sa screen ay tila isang malakas na sampal na gumising sa diwa ni Frida. Nakita niya ang kabuuan ng Azevedo Group. Sa harap niya hindi bilang isang pamilya, kundi bilang isang imperyong unti-unting kinakain ng sarili nitong kasakiman. Nakita niya ang mga lihim na accounts ni Gustavo, ang mga transaksyong ginawa nito para paboran si Consuela, at ang unti-unting paglipat ng pondo na siyang ginamit para bitayin siya sa kasong hindi niya ginawa. They think they won because they kicked you out of the house. Sabi ni Julian, nakatayo sa likuran ni Frida. Ang kanyang reflection sa monitor ay tila isang aninong nagmamasid. Ang hindi nila alam, itinapon nila ang mismong utak na nagpapatakbo sa puso ng kumpanya nila. Look at the numbers, Frida. In just 48 hours, the system started to fail without your manual overrides. Nagkakagulo na ang mga investors. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa sila tuluyang bumabagsak ay dahil inaasahan nila ang merger sa kumpanya ni Consuela. Ginamit ako ni Gustavo para linisin ang dumi niya bago ang merger. Bulong ni Frida habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa screen. He didn't just betray me. He wanted to erase me. Naramdaman ni Frida ang isang matinding bugso ng damdamin, hindi na lamang lungkot kundi isang malamig na determinasyon. Ang bawat gabi na inilaan niya para sa kumpanyang ito, ang bawat luhang pumatak habang pinapirma siya sa mga dokumentong hindi niya binabasa. Dahil sa tiwala, ay nagtipon-tipon para maging isang sandata. May paraan ba para mapigilan ang merger? Tanong ni Frida. Ang kanyang boses ay wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Mayroon, sagot ni Julian, at may lumitaw na isang pulang icon sa screen. The digital key. Ing master override na ikaw lang ang may hawak. Isang click mo lang, lahat ng accounts ng Azevedo Group ay mapo-freeze. Lahat ng krimen nila mula sa tax evasion hanggang sa money laundering ay direktang maipapadala sa Bureau of Internal Revenue at sa Central Bank. Ngunit bago pa man madapo ang daliri ni Frida sa mouse, isang alerto ang lumabas sa isa pang screen. Isang live feed mula sa isang marangyang ballroom sa isang 5-star hotel. Doon nakita niya si Gustavo, nakasuot ng puting tuxedo, nakangiti ng abot langit, habang hawak ang kamay ni Consuela na nakasuot ng isang makinang na pulang gown. Tonight is the night of the engagement gala, sabi ni Julian. Ang boses ay puno ng pait. Gagamitin nila ang gabing ito para ipagmalaki ang kanilang tagumpay. Para ipakita sa mundo na matapos kanilang itapon na parang basura, ay mas naging masaya at mas naging makapangyarihan sila. Nakatitig si Frida sa mukha ni Gustavo sa screen. Ang lalaking nangako sa kanya ng kawalang hanggan ay masayang ipinagdiriwang ang kanyang pagkawala. Sa tabi nito, si Doña Mercedes ay masayang nakikipag-usap sa mga matataas na opisyal. Ang brilyanteng kwintas ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ang kamay ni Frida ay dahan-dahang humigpit sa gilid ng mesa. Ang takot para kay Yaya Lita ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong isang panibagong lakas. Isang lakas na hindi nanggagaling sa galit kundi sa katotohanang siya ang may hawak ng kanilang tadhana. Hahayaan ko muna silang magsaya. Wika ni Frida. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng asul na ilaw ng monitor. Hahayaan ko silang umakyat sa pinakamataas na bahagi ng kanilang tore dahil doon mas masakit ang pagbagsak. Tumingin si Frida kay Julian at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahagyang ngiti sa labi ng manananggol. Isang ngiti na nagsasabing nagsisimula pa lang ang tunay na laro. Ngunit sa gitna ng pagpaplano ng kanyang paghihiganti, isang katanungan ang pumasok sa isip ni Frida sa oras na pabagsakin niya ang mga Azevedo. Masasabi ba niyang napanatili niya ang kanyang sarili? O magiging katulad na rin siya ng mga taong kinamumuhian niya? And Ted. Ang ingay ng lungsod sa labas ay tila isang malayo at malabong gunita sa loob ng tahimik na silid. Tanging ang mahinang pagpindot ni Frida sa mga keys ng keyboard at ang banayad na paghinga ni Julian ang maririnig. Lampas na ang hating gabi, ngunit ang pagod ay tila hindi makalapit sa dalawang kaluluwang pinagbuklod ng iisang layunin. Napansin ni Julian ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Frida. Ang liwanag mula sa mga monitor ay nagbibigay ng isang asul na aninag sa kanyang maputlang mukha. Tumayo ang manananggol mula sa kanyang kinauupuan at lumapit sa maliit na pantry. Pagbalik niya, may dala na siyang isang tasa. Nang mainit na tsa, ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng opisina. Inumin mo muna ito, mahinahong utos ni Julian. Hindi ka makakapag-isip ng maayos kung ang katawan mo ay sumusuko na. Tumigil si Frida at dahan-dahang kinuha ang tasa.
Ang init ng porselana ay tila dumaloy sa kanyang mga naninigas na daliri, nagbibigay ng kaunting ginhawa. Salamat, Julian. Hindi ko lang mapigilan ang isip ko. Sa bawat dokumentong nababasa ko lalong bumabalik ang sakit. Bakit hindi ko napansin na matagal na nila akong niloloko? Umupo si Julian sa gilid ng mesa, sapat ang lapit para maramdaman ni Frida ang init na nagmumula sa katawan nito, ngunit sapat ang layo para mapanatili ang paggalang. Tumingin ang lalaki sa malayo, ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa isang madilim na bahagi ng kanyang sariling nakaraan. Dahil nagmahal ka ng totoo, Frida, at ang pagmamahal kapag hinaluan ng katapatan ay nagiging isang bulag na pananampalataya, wika ni Julian. Ganyan din ang aking ina, namatay siyang umaasa na darating ang aking ama, ang yumaong Don Azevedo, para kilalanin kami. Ngunit hanggang sa huling hininga niya, ang tanging dumating ay ang mga tauhan ni Doña Mercedes para bayaran ang aming katahimikan. Nagulat si Frida. Lumingon siya kay Julian at nakita ang isang pait sa mga labi nito na hindi niya napansin noon. Kaya mo ba ginagawa ito para sa paghihiganti? Noon akala ko paghihiganti ang kailangan ko, sagot ni Julian, habang dahan-dahang tumitingin sa mga mata ni Frida. Pero nang makita kita sa kalsadang iyon basang-basa at pilit na itinatayo ang sarili mo, na-realize ko na mas mahalaga ang hustisya kaysa sa ganti. Gusto kong makita na ang mga taong akala nila ay sila ang nagmamay-ari ng mundo ay lumuluhod sa harap ng katotohanan. Nanatiling tahimik si Frida. Isang kuryente ng emosyon ang tila dumaan sa pagitan nila, isang pakiramdam na higit pa sa pagiging magkakampi. Sa gitna ng teknolohiya at malamig na asero, ang init ng kanilang pag-uusap ay tila isang munting apoy sa gitna ng bagyo. Dahil sa matinding pagod, ang mga mata ni Frida ay nagsimula ng bumigat. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang humilig at bago pa man niya mamalayan ang kanyang diwa, ay tuluyan ng nilamon ng antok. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang bumagsak patungo sa balikat ni Julian. Naramdaman ni Julian ang bigat ng ulo ni Frida, ang malambot nitong buhok na dumadampi sa kanyang leeg. Natigilan siya. Ang kanyang puso na matagal nang naging bato dahil sa lupit ng buhay ay biglang kumitig ng kakaiba. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, inayos niya ang posisyon ni Frida. Inalis niya ang kanyang Amerikana at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ng dalaga, tinitiyak na hindi ito magigising. Isang sandali silang nanatiling ganoon si Frida, na payapang natutulog sa lilim ng proteksyon ni Julian, at si Julian na nakatitig sa mukha ng babaeng nagpabago sa takbo ng kanyang mga plano. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa mukha ni Frida. Naisa nang ayusin ang isang hibla ng buhok na nakaharang sa mga mata nito, ngunit tumigil siya sa ere. Ang tanging narinig ay ang mahinang tibok ng kanilang mga puso na tila sumasabay sa ritmo ng gabi. Hayaan mong ako naman ang lumaban para sa'yo. Bulong ni Julian, ang boses ay puno ng pangakong hindi kailanman mababayaran ng kahit anong yaman. Ngunit ang katahimikan ng kanilang sandali ay biglang naputol ng may isang mabilis na liwanag ang kumislap mula sa labas ng bintana. Ang tunog ng isang sasakyang mabilis na humarurot sa ibaba ay umaling-awngaw sa kalsada. Mabilis na tumayo si Julian, maingat pa ring inaalalayan si Frida na hindi magising. Sumulyap siya sa bintana at nakita ang isang itim na van na mabilis na lumalayo. Ang kanyang mga panga ay nagtagis. Alam niyang may nagmamasid. Alam niyang ang bawat galaw nila ay nakatala na sa mga kamay ng kalaban. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Frida, nagtataka sa biglang paggalaw ni Julian. Anong nangyari? Tumingin si Julian sa kanya, ang kanyang mga mata ay muling naging malamig at alerto. Kailangan na nating kumilos ng mas mabilis, Frida. Hindi na lang tayo ang naglalaro sa dilim. Ang anino ni Gustavo ay nakasunod na sa atin at sa oras na malaman nila ang tungkol sa atin, wala na silang ititirang kahit ano. Naiwan si Frida na nakahawak sa Amerikana ni Julian na nakabalot sa kanya. Ang init nito ay naroon pa rin, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Sino ang kumuha ng litrato at hanggang saan ang kayang gawin ni Gustavo para lamang mapigilan ang pagbangon ng asawang minsan na niyang itinapon sa putikan? Ang ginto ay nakasisilaw, ngunit ang liwanag nito ay hindi kayang itago ang amoy ng kabulukan na bumabalot sa bawat sulok ng marangyang ballroom. Sa ilalim ng naglalakihang mga chandelier ng Grand Hyatt, ang bawat tawanan ay tila isang matalim na hiyaw sa pandinig ni Frida. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na gown, ang kanyang mukha ay nakatago sa ilalim ng isang malapad na sombrero
at itim na belo, nakatayo sa isang madilim na sulok ng mezzanine habang pinagmamasdan ang sirkong nagaganap sa ibaba. This is our night, baby. Ang gabing ito ang magpapatunay sa buong mundo na ang mga Azevedo ay hindi basta-basta natitibag. Malakas na deklarasyon ni Gustavo habang itinaas ang kanyang baso ng mamahaling champagne. Sa tabi niya, si Consuela ay tila isang reynang nakasuot ng mapagmalaking pula. Ang bawat kislap ng mga diamante sa kanyang leeg ay tila isang sampal sa alaala ng bawat sakripisyong ginawa ni Frida. Naririnig ni Frida ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana, ang masayang tugtog ng quartet, at ang bulungan ng mga bisitang dati ay yumuyukod sa kanya, ngunit ngayon ay tila nakalimot na sa kanyang pangalan. Poor Frida, narinig niyang bulong ng isang socialite sa malapit. Sino ba ang mag-aakala na sa likod ng pagiging martir niya ay isang kriminal pala siya? Buti na lang at nagising si Gustavo bago pa man siya tuluyang maubos. Yun ang sinasabi ko, di ba Tat? Dagdag ni Aling Charing na kahit papaano ay nakalusot sa security dahil sa kanyang vlog na ngayon ay trending na sa social media. Ang mga taong kunwari ay banal sila, ang may pinakamaitim na lihim. Look at them now, perfect couple. Ramdam ni Frida ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan, hindi dahil sa selos kundi dahil sa kawalang katarungan ng lahat. Tiningnan niya ang kanyang daliri kung saan dati ay nakasuot ang kanyang singsing sa kasal. Ngayon ang balat doon ay malinis na wala ng bakas ng tanikalang nagtali sa kanya sa loob ng 10 taon. Sa unang pagkakataon, hindi lungkot ang naramdaman niya kundi isang uri ng kalayaan na may kasamang talim. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita niya si Doña Mercedes na mayabang na nakikipag-usap sa mga opisyal ng bangko. Ang matanda ay tila isang santo na nakasuot ng sutla. Ang bawat salita tungkol sa honor at tradition ay tila lason na lumalabas sa kanyang bibig. Hayaan mo silang magsaya sa kanilang pansamantalang langit, Frida. Narinig niyang bulong ni Julian sa kanyang earpiece. Ang boses nito ay kalmado, tila isang angklang nagpapanatili sa kanya sa gitna ng galit. Ang lahat ng nakikita mo ay binili lamang ng mga utang na hindi na nila kayang bayaran. The trap is set. Isang kumpas mo lang ang musikang iyan ay mapapalitan ng katahimikan. Dahan-dahang inilabas ni Frida ang kanyang tablet mula sa kanyang bag. Ang screen nito ay nagpapakita ng isang kumikislap na pulang icon, ang digital key ng Azevedo Group. Sa ibaba nakita niyang umakyat si Gustavo sa entablado para sa engagement toast. Bago tayo magsimula sa ating hapunan, anunsyo ni Gustavo, ang kanyang mukha ay namumula na sa sobrang kagalakan. Nais kong ipakita sa inyo ang bagong mukha ng Azevedo Consuela merger. Tomorrow, the global markets will see the birth of a new empire. Habang itinataas ni Gustavo ang kanyang baso, dahan-dahang idinampi ni Frida ang kanyang daliri sa screen. Walang pagsabog, walang ingay. Tanging ang dahan-dahang pagpula ng mga graphs sa kanyang monitor ang nagpatunay na ang utos ay naisagawa na. Sa gitna ng entablado, ang cellphone ni Gustavo na nakapatong sa podium ay biglang umilaw. Hindi ito tumitigil sa pag-vibrate, tila isang pusong nagpapanik. Nakita ni Frida ang pagbabago sa mukha ni Gustavo. Ang ngiti nito ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang matinding kalituhan, habang binabasa ang mga sunod-sunod na mensaheng lumalabas sa screen. Sir, may problema po! Lumapit ang kanyang secretary. Ang mukha ay kasing puti ng papel. Ang lahat ng ating accounts naka-freeze. May nag-activate ng master override. Ang mga investors tumatawag na sila. Sinasabi nilang ang lahat ng ating financial data ay naging public domain sa loob lamang ng 1 segundo. Ang quartet ay biglang tumigil sa pagtugtog nang marinig ang kaguluhan sa entablado. Ang tawanan sa ballroom ay napalitan ng isang binging katahimikan. Nakita ni Frida kung paano nanginig ang kamay ni Gustavo dahilan upang mabitawan nito ang kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa sahil ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang hudyat ng simula ng katapusan. Tumingin si Gustavo sa paligid, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at galit. Sino-sinong gumawa nito? Mula sa mezzanine, dahan-dahang tumayo si Frida. Inalis niya ang kanyang belo, hinahayaan ang mga ilaw ng ballroom na magbigay ng liwanag sa kanyang malamig at matatag na anyo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Tumingin lamang siya ng diretso kay Gustavo, ang kanyang mga mata ay nagsisilbing salamin ng lahat ng sakit na ibinigay nito sa kanya. Ang gabing ito ay para sa'yo.
Gustavo at bulong ni Frida sa hangin bagamat alam niyang hindi siya nito naririnig. Pero ang bukas ay sa akin na. Bago pa man siya mapansin ng mga guards, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa exit. Sa kanyang likuran, naririnig niya ang unti-unting paglakas ng mga boses ng mga bisitang nagsisimula nang magtanong ang galit na sigaw ni Doña Mercedes at ang pagbagsak ng mga pangarap na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Ngunit habang pababa siya ng elevator, isang kaba ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Isang notification ang lumitaw sa kanyang tablet. Isang litrato ang ipinadala mula sa isang hindi kilalang numero. Litrato yon ni Yayalita na nakaupo sa loob ng isang madilim na silid, napapaligiran ng mga lalaking hindi pamilyar. Ang kanyang tagumpay ay biglang napalitan ng isang nagyayelong takot. Sa laro ng mga Azevedo, walang panalong hindi binabayaran ng dugo. Ibalik mo ang lahat, Frida, o hindi mo na muling makikitang humihinga ang matandang iyon. Ang mga salitang ito na ipinadala kasama ang larawan ni Yayalita ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa leeg ni Frida. Sa loob ng elevator na pababa mula sa ballroom, ang bawat palapag na nadadaanan ay tila isang segundong ninanakaw sa buhay ng tanging taong nagmahal sa kanya nang walang kapalit. Ang tagumpay na naramdaman niya kanina, ang makitang gumuho ang mundo ni Gustavo, ay biglang naging abo sa kanyang bibig. Nakaluhod si Yayalita sa larawan, nakatali ang mga kamay sa isang lumang silya sa gitna ng isang bodega na amoy kalawang at alikabok. Ang mukha ng matanda ay puno ng pasa, ngunit ang kanyang mga mata, kahit may luha, ay tila nagsasabing, "Laban, Frida. Huwag kang susuko." "Julian, kinuha nila si Yaya." Halos hindi lumalabas ang boses ni Frida, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hawak ang tablet. "Anong gagawin ko? I'll give it back. I'll give everything back just to save her." "Huwag kang magpadalos-dalos, Frida." Mahigpit na hawak ni Julian ang kanyang balikat. Ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Yan ang gusto nilang mangyari. Kapag ibinigay mo ang susi ngayon, hindi lang ang kumpanya ang mawawala sa'yo. Papatayin din nila ang ebidensya, kasama na kayo ni Lita. Desperado na si Gustavo, at ang taong desperado ay walang sinusunod na batas. Bumukas ang pinto ng elevator sa basement parking. Ngunit bago pa sila makahakbang palabas, isang pamilyar na bulto ang humarang sa kanila. Si Gustavo, ang kanyang tuxedo ay gusot na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang screen ay basag na dahil sa pagkakahulog kanina. "You bitch!" sigaw ni Gustavo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa sementadong parking lot. "Akala mo ba ay matatalo mo ako sa sarili kong laro? Ibalik mo ang access. I-unfreeze mo ang mga accounts ngayon din, or hinding-hindi ko ititigil ang pagpapahirap sa matandang iyon." "Nasaan si Yayalita, Gustavo?" Tanong ni Frida, ang kanyang boses ay malamig, ngunit may halong panginginig. 11 taon kitang minahal. Ibinigay ko ang lahat para sa iyo. Paano mo nagagawang saktan ang isang matandang walang kinalaman dito? "Minahal, you were just a tool, Frida." Isang tool na naging sira-uyam ni Gustavo habang humahakbang palapit. "Isang oras. Bibigyan kita ng 1 oras para ibalik ang lahat. Kapag hindi tumakbo ang merger, sisiguraduhin kong sa sementeryo na ang tuloy ng yaya mo." Lalapit sana si Gustavo para saktan si Frida, ngunit mabilis na humarang si Julian. Ang taas ni Julian at ang kanyang matikas na tindig ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng galit ni Gustavo. "Huwag mong susubukang hawakan siya." "Gustavo!" Babala ni Julian, ang boses ay mababa ngunit puno ng panganib. "Bilang abogado niya at bilang taong mas nakakaalam ng dumi mo kaysa sa sarili mo, pinapayuhan kitang tumigil. Ang bawat banta mo ay nakarecord. Ang bawat galaw mo ay may katumbas na taon sa kulungan." "Sino ka ba sa tingin mo?" sigaw ni Gustavo kay Julian. Isang hamak na linta na sumasawsaw sa gulo ng may gulo. "I can buy you and your entire firm." "Hindi mo na ako kayang bilhin, Gustavo." Muling sabi ni Julian, ang isang bahagyang ngiti ay gumuhit sa kanyang labi. "Dahil ang perang pambili mo ay pag-aari na ni Frida. You are technically bankrupt right now." Napatigil si Gustavo, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel.
Ang katotohanang siya ay wala ng kapangyarihan ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Sa kanyang likuran lumabas si Mateo mula sa anino ng isang poste. Nakayuko ito hindi makatingin ng diretso kay Frida. Mateo, tawag ni Frida. Ikaw ba ang kumuha kay Yaya Lita? Sorry ate, kailangan lang talaga ng pera. Mahinang sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Sabi ni Gustavo, kapag nakuha namin ang susi, bibigyan niya ako ng share sa merger. Hindi ko gustong saktan si Yaya, pero ayaw niyang ibigay ang itinatago mong backup drive. Ang sakit ng pagkakanulo ng sariling kapatid ay tila isang lason na muling dumadaloy sa puso ni Frida. Tiningnan niya si Mateo, ang batang binuhat niya sa likod, noong bumabagyo ang batang pinag-aral niya mula sa kanyang sariling sahod. Mateo, tumingin ka sa akin, utos ni Frida. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Mateo. Ang gintong relong suot mo, sapat na ba yan para pambayad sa konsensya mo kapag nawala si Yaya isang buhay para sa isang pirasong bakal? Hindi nakasagot si Mateo. Mabilis na hinila ni Gustavo si Mateo paalis. Isang oras, Frida, maghintay ka sa tawag ko. Nang makaalis ang sasakyan ni Gustavo, napasandal si Frida sa gilid ng sasakyan ni Julian. Ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng lakas. Ang bawat hininga niya ay mabigat, tila may nakapatong na bato sa kanyang dibdib. Julian, hindi ko kayang mawala si Yaya. Hikbi ni Frida, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak. She's the only family I have left. Kung kailangang ibigay ang lahat, ibibigay ko. Trust me, Frida, sabi ni Julian habang dahan-dahang hinahawakan ng kanyang mga kamay. Hindi natin ibibigay ang susi. Gagamitin natin ang susi para hanapin siya. I have a tracker on Mateo's car. He doesn't know. Let's go. Sumakay sila sa sasakyan at mabilis na humarurot palayo sa hotel. Ngunit habang tinatahak nila ang madidilim na kalsada ng Maynila, isang mensahe ang pumasok sa tablet ni Frida. Hindi ito galing kay Gustavo. Galing ito sa isang unknown number. Kung gusto mong makitang muli ang matanda, pumunta ka sa lumang warehouse ng Azevedo sa Navotas. Mag-isa ka lang. Huwag mong isama ang iyong manananggol o hinding-hindi mo na siya makikita. Tumingin si Frida kay Julian. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang matinding takot. Isang patibong. Alam niyang papasok siya sa loob ng kuta ng kaaway, ngunit para kay Yaya Lita, handa siyang harapin kahit ang kamatayan. Ang liwanag mula sa screen ng tablet ay tila isang mapanghusgang mata sa gitna ng madilim na loob ng sasakyan. Paulit-ulit na binabasa ni Frida ang mensahe, bawat titik ay tila isang patalim na unti-unting pumapatay sa kanyang pag-asa. Sa Navotas. Isang lumang bodega na matagal nang inabandona ng pamilya Azevedo. Isang lugar na saksi sa mga madidilim na transaksyon ni Don Azevedo noon at ngayon ay magiging saksi sa kanyang sariling pagsasakripisyo. Huwag mong gagawin niyan, Frida. It's a suicide mission. Mahigpit ang boses ni Julian. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay namumuti na sa tindi ng kapit. Gustavo is a coward, but a cornered coward is the most dangerous kind. Kapag pumunta ka doon ng mag-isa, wala ka ng kasiguraduhan kung makakalabas ka pa. Pero Julian, si Yaya Lita ang nakataya rito. Sumigaw si Frida, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at pagmamahal. Siya lang ang tanging pamilyang hindi ako ipinagpalit sa pera. Siya ang nag-alaga sa akin noong itapon ako ni Gustavo sa kalsada. Kung kailangang ibigay ko ang huling sentimo ng Azevedo Group para lang mabuhay siya, gagawin ko. Napansin ni Frida ang paglambot ng ekspresyon ni Julian. Isang sandaling katahimikan ang namayani, tanging ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong ng sasakyan ang naririnig. Dahan-dahang hinawakan ni Julian ang kamay ni Frida. Ang init ng kanyang palad ay tila isang tahimik na pangako na hindi niya ito pababayaan. Hindi ko sinabing huwag mo siyang iligtas, mahinahong wika ni Julian. Ang sinasabi ko ay kailangan nating maging mas matalino sa kanila. Take this. Inabutan niya si Frida ng isang maliit na hair clip na may nakatagong GPS tracker at isang maliit na recorder. Huwag mong aalisin ito, at sa oras na makita mo si Lita, pindutin mo ang maliit na button sa likod nito. Dadating ako, Frida. Pangako. Huminga ng malalim si Frida. Tumingin siya sa bintana sa madidilim na kalsada ng Navotas, na tila isang dambuhalang lalamunang handa siyang lulunin. Nang makarating sila malapit sa bodega, itinigil ni Julian ang sasakyan sa isang madilim na sulok. Dito na lang ako, Julian, bulong ni Frida.
Bago siya bumaba, kinuha niya ang Amerikana ni Julian na nakabalot pa rin sa kanya at dahan-dahan itong itinupi. Ang amoy ng pabango nito, amoy ng pino at kaligtasan, ay tila nagbigay sa kanya ng huling lakas. Mag-iingat ka, Frida. Sabi ni Julian, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyong hindi niya kayang bigkasin. Naglakad si Frida patungo sa bodega. Ang amoy ng alat ng dagat at nabubulok na isda ay humahalo sa amoy ng kalawang. Ang bawat hakbang niya sa mabatong daan ay tila umaling-awngaw sa buong paligid. Nang marating niya ang malaking pintuang bakal, dahan-dahan itong bumukas, lumilikha ng isang mahaba at nakakakangilong tunog ng pagkiskis ng metal sa semento. Sa loob, tanging isang bumbilya ang nagbibigay ng aandap-andap na liwanag. Doon sa gitna ng malawak at madilim na espasyo, nakita niya si Yaya Lita. Nakatali ang matanda na kayuko at tila wala ng malay. "Yaya," sigaw ni Frida habang tumatakbo patungo sa matanda. Ngunit bago pa siya makalapit, isang anino ang humarang sa kanya. Hindi ito si Gustavo, hindi rin ito si Mateo. Isang matangkad na lalaki na may hawak na baril. At sa likod nito ay lumitaw ang isang bultong. Kailanman ay hindi inasahan ni Frida na makikita sa ganitong lugar si Doña Mercedes. Nakasuot pa rin siya ng kanyang mamahaling alahas, ngunit ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pagiging banal. Ang liwanag ng bumbilya ay nagpatingkad sa kislap ng kanyang mga brilyante at sa lupit ng kanyang mga mata. Akala mo ba ay si Gustavo lang ang may kayang pumatay para sa pamilyang ito? Ang boses ng matanda ay tila isang malamig na hangin na galing sa hukay. "Ibinigay ko ang buong buhay ko para protektahan ang pangalang Azevedo. At hindi ko hahayaang isang hamak na babaeng tulad mo ang magpabagsak sa lahat ng itinayo ko." Lumingon si Frida kay Yaya Lita at napansin ang isang bagay sa ilalim ng silya ng matanda. Isang timer na may pulang mga numero na mabilis na bumaababa. Isang bomba. "Nasaan ang backup drive, Frida?" tanong ni Doña Mercedes habang dahan-dahang itinatapat ang baril sa ulo ni Yaya Lita. "Ibigay mo ang susi o sasabog ang matandang ito, kasama ang lahat ng ebidensyang pinakaingatan mo." Napatigil ang tibok ng puso ni Frida. Ang GPS tracker sa kanyang buhok ay tila wala ng silbi kung ang oras ay tatakbo sa loob lamang ng ilang minuto. Tumingin siya sa mga mata ni Doña Mercedes. At doon niya na-realize na ang tunay na kaaway ay hindi ang asawang nagtaksil sa kanya, kundi ang babaeng nagturo dito kung paano maging walang puso. "May 3 minuto ka, Frida," uyam ni Doña Mercedes. "Piliin mo ang katarungan para sa lahat o ang buhay ng isang matandang katulong." "Tata?" 2 minuto na lang, Frida. Huwag mong sayangin ang huling sandali ng matandang ito sa iyong pride. Isang click lang sa tablet na yan at mapuputol ang mitya ng kamatayan. Ang boses ni Doña Mercedes ay hindi na nagkukunwaring banal. Ito ay tuyot malamig at punong-puno ng lason. Ang bawat pagpula ng mga numero sa timer sa ilalim ng silya ni Yaya Lita ay tila isang tibok ng pusong nagmamadali patungo sa isang madilim na wakas. Ang amoy ng pulbura at kalawang ay tila lalong tumapang bumabalot sa bawat hininga ni Frida. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Yaya Lita. Ang kanyang labi ay pumutok at ang kanyang kanang mata ay halos sarado na dahil sa pamamaga. Nang makita niya si Frida na nakatayo sa gitna ng panganib, pilit niyang iginalaw ang kanyang ulo para sumenyas. "Frida, hiha, wag!" Ang paos na bulong ni Yaya Lita ay tila isang huling hiling. "Wag mong ibigay ang katotohanan para sa akin." "Tumahimik ka, matandang hukluban," sigaw ni Doña Mercedes habang idinidikit ang dulo ng baril sa sentido ng matanda. Tumingin siya kay Frida na may mapanuyang ngiti. 1 minute and 30 seconds, Frida. Your choice. Ang kumpanyang itinayo mo sa likod ng asawa ko o ang buhay ng babaeng ito." Nanginginig ang mga daliri ni Frida habang hawak ang tablet. Ramdam niya ang maliit na hair clip sa kanyang buhok, ang tanging connection niya kay Julian. Pinindot niya ang maliit na button ng 3 beses. "Julian, nasaan ka na?" "Alam niyo, Mama." Simula ni Frida ang kanyang boses ay biglang naging kalmado, isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa galit. "Hindi niyo kailanman naintindihan ang Azevedo Group. Akala niyo ay pera lang ang nagpapatakbo dito. Pero ang totoo, ang kumpanyang ito ay nabubuhay dahil sa mga lihim na tanging ako lang ang nakakaalam. Sa oras na i-transfer ko ang access sa inyo, ang lahat ng firewall ay babagsak. Ang lahat ng nakaw na yaman ninyo sa labas ng bansa ay maglalaho sa loob ng 10 segundo.
Nagsisinungaling ka, bulyaw ni Doña Mercedes. Ngunit bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Subukan niyo ako, hamon ni Frida. Humakbang siya palapit, hindi alintana ang baril na nakaturo sa kanila. Ibibigay ko ang susi, pero kailangang pakawalan niyo si Yaya Lita ngayon din. Iwan niyo kami rito. Kung gusto niyo kaming mamatay sa pagsabog, sige. Pero ibigay niyo sa akin ang huling sandali na kasama siya. 1 minuto. Ang timer ay naging kulay kahel, mabilis na bumababa. Fine, uyam ni Doña Mercedes. Sinanyasan niya ang lalaking may hawak ng remote ng bomba. I-disarm ang timer sa oras na matanggap ko ang confirmation email. At ikaw, Frida, bilisan mo bago ko magbago ang isip ko. Mabilis na nag-type si Frida sa tablet. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang determinasyong hindi pa nakikita ni Doña Mercedes noon. Isang enter key ang pinindot niya. Transfer in progress. 50%, 80%, 100%. Ayan na, sabi ni Frida, inihagis ang tablet sa paanan ni Doña Mercedes. Kunin niyo na ang lahat. Kunin niyo na ang perang ninakaw niyo sa buhay ko. Mabilis na pinulot ng matanda ang tablet, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa kasakiman habang tinitingnan ang mga accounts na bumubukas. Sa wakas, akin na ang lahat. Wala ka ng silbi, Frida. Mamatay kayo rito sa bahong ito. Tumalikod si Doña Mercedes at mabilis na naglakad patungo sa exit kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa man sila makalabas ang malaking pintuang bakal ng bodega, ay biglang bumukas ng marahas. Ang tunog ng pagkiskis ng metal ay umaling-awngaw at isang silaw ng liwanag mula sa labas ang pumasok. 12 mga pulis ang pumasok kasama si Julian na nangunguna. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa semento ay tila isang hukbo ng katarungan. Ibagsak ang baril pulis ito, sigaw ng isang opisyal, nataranta si Doña Mercedes. Hindi, wala akong ginagawa, siya ang magnanakaw, turo niya kay Frida. Ngunit si Julian ay lumapit, hawak ang sarili niyang tablet. Masyado kang naging kampante sa access na ibinigay ni Frida, Doña Mercedes. Ang ibinigay niya sa iyo ay hindi ang susi sa bangko, kundi ang susi sa iyong sariling selda. Ang bawat segundo na tiningnan mo ang mga accounts na iyon, ang IP address mo at ang lokasyon mo ay direktang ipinadala sa Anti-Cybercrime Division. Mabilis na tumakbo si Frida kay Yaya Lita. Yaya, Julian, ang bomba. Naka-disarm na, Frida, sabi ni Julian habang mabilis na tinatanggal ang mga tali ng matanda. Ang remote ay kontrolado na ng team namin sa labas bago pa man kayo makalabas. Nayakap ni Frida si Yaya Lita, ang kanyang mga hikbi ay tuluyan ng kumawala. Ang amoy ng luma at pagod na damit ng matanda ay tila ang pinakamabangong pabango sa mundo. Ligtas na tayo, Yaya. Ligtas na tayo, ang bulong ni Frida. Habang kinakaladkad si Doña Mercedes palabas ang matanda, ay patuloy na sumisigaw ng mga sumpa. Hindi pa tapos ito. May mga kaibigan ako sa gobyerno. Ang mga Azevedo ay hindi natatablan ng batas. Tumingin si Julian kay Frida pagkatapos ay isang matandang biyenan na ngayon ay hila-hila na ng mga pulis. Ang batas ay maaring nabibili, Mercedes. Pero ang katotohanan ay may sariling paraan ng pagsingil. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Frida ang isang bagay sa screen ng tablet ni Doña Mercedes na naiwan sa sahig. Isang live broadcast. Hindi ito tungkol sa kumpanya. Ito ay isang balita mula sa National Bureau of Investigation. Breaking news, isang malaking network ng tax evasion at human trafficking ang nadiskubre sa ilalim ng Azevedo Group. Kasama sa mga pangunahing suspek ang CEO na si Gustavo Azevedo at ang kanyang asawa na si Consuela. Lumingon si Frida kay Julian. Julian, ginawa mo ba ito? Hindi ako, Frida, sagot ni Julian habang inaalalayan silang tumayo. Ikaw ang gumawa nito. Inilabas mo ang Silent Architect Protocol. Iyon ang huling regalong iniwan mo sa kanila. Lumabas sila ng bodega habang ang sikat ng araw sa madaling araw ay nagsisimulang sumilip sa abot tanaw. Ang navotas ay tila hindi na kasing dilim kanina. Ngunit alam ni Frida ang tunay na laban ay hindi pa nagtatapos. Ang pinto ng bodega ay nagsara, ngunit ang pinto ng korte ay kakabukas pa lamang. At doon hindi na siya magtatago sa likod ng kahit anong digital na tabing. Haharapin niya sila bilang ang tunay na Frida. Ang katotohanan ay hindi nababago ng dami ng iyong luha, Doña Mercedes. At ang katarungan ay hindi nabibili ng pangalang Azevedo. Ang boses ni Julian ay umalingaw-ngaw sa loob ng Hall of Justice.
tila isang kumpas ng hatol na nagpatahimik sa bulungan ng mga tao. Ang hangin sa loob ng korte ay malamig amoy lumang papel at pormalidad, ngunit para kay Frida ito ang pinakamainit na laban na kanyang hinarap. Nakaupo siya sa tabi ni Julian, ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mesa. Sa kabilang panig si Gustavo at si Doña Mercedes ay napalilibutan ng kanilang mga batikang abogado. Ang kanilang mga mukha ay puno ng puot at desperasyon. Your Honor, tumayo ang abogado ni Gustavo, si Attorney Puno. Ang kanyang boses ay puno ng panguuyam. Ang akusadong si Frida ay isang mahusay na manlilinlang. Ginamit niya ang kanyang posisyon sa loob ng tahanan para magnakaw. At ngayon, kasama ang kanyang manananggol, na si Julian Valderrama, sinusubukan nilang baligtarin ang kwento. Meron kaming mga litrato na nagpapatunay ng kanilang lihim na relasyon. Isang pagtataksil sa gitna ng isang pagsasama. Inilapag ni Attorney Puno ang mga litrato sa harap ng hukom, ang mga litrato ni Frida at Julian sa opisina noong gabi ng bagyo. Nakita ni Frida ang pagngisi ni Consuela mula sa likuran. Ang bawat bulong mula sa mga marites sa gallery ay tila mga hudyat ng muling pagdumi sa kanyang pangalan. Naramdaman ni Frida ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ngunit bago pa man siya makapagsasalita, naramdaman niya ang kamay ni Julian na dahan-dahang humawak sa kanyang braso sa ilalim ng mesa. Isang banayad na haplos na tila nagsasabing, "Huwag kang bibitiw." Your Honor, ang mga litratong iyan ay isang desperadong tangka para sirain ang kredibilidad ng aking kliyente. Simula ni Julian habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang bawat galaw ay may bigat at autoridad. Ngunit hindi tayo narito para pag-usapan ng emotion. Narito tayo para sa katotohanan ng Azevedo Group. At ang katotohanan yon ay nakasulat sa huling testamento ni Don Roman Azevedo. Nagkaroon ng mabilis na bulungan sa loob ng korte. Ang mukha ni Doña Mercedes ay biglang naging kasing puti ng pader. "Anong sinasabi mo, patay na ang asawa ko?" Ang testamento niya ay matagal nang naisakatuparan. Ang testamentong ipinakita ninyo 10 taon na ang nakalilipas ay isang palsipikadong dokumento, ang boses ni Julian ay naging mas matalim. "Don Roman knew about your greed, Mercedes. Alam niya ang gagawin ninyo kay Frida sa oras na mawala siya. Kaya bago siya mamatay, gumawa siya ng isang lihim na codicil." Naglabas si Julian ng isang luma ngunit maayos na dokumento. Ang tunay na tunog ng pagbukas ng papel ay tila isang hatol sa pandinig ng mga Azevedo. Nakasaad dito na ang 70% ng shares ng Azevedo Group ay hindi mapupunta kay Gustavo kundi sa taong itatalaga ng silent architect, ang taong tunay na nagligtas sa kumpanya. At ang architect na iyon ay walang iba kundi si Frida, pahayag ni Julian. Ngunit may isa pang mahalagang bahagi ang testamentong ito, isang pagkilala sa isang anak na itinago at pilit na kinalimutan. Tumingin si Julian ng diretso kay Doña Mercedes. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng korte. "Your Honor, ako ay hindi lamang abogado ni Frida. Ako ang anak ni Roman Azevedo sa labas. At hawak ko ang DNA test at ang pirmadong pagkilala ng aking ama." Ang katahimikan sa korte ay naging bingi. Ang bawat hininga ay tila tumigil. Nakita ni Frida ang pagbagsak ng balikat ni Gustavo, ang pagbitaw ni Consuela sa braso nito, at ang panginginig ng mga kamay ni Doña Mercedes, hanggang sa malaglag ang kanyang mamahaling bag sa sahig. Hindi maaari ito." Bulong ni Doña Mercedes, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon. "Maaari, Mercedes, dahil sa dulo ng lahat ang dugo ay laging babalik sa pinagmulan nito," wika ni Julian. Lumapit siya kay Frida at dahan-dahang kinuha ang kamay nito para patayuin siya. "Your Honor, ang aking kliyente ay hindi lamang biktima. Siya ang tunay na tagapagmana ng tiwala ni Don Roman. At bilang kapwa tagapagmana, formal naming hinihiling ang agarang pagpapatalsik kay Gustavo Azevedo sa lahat ng posisyon sa kumpanya." Tumayo si Frida ng tuwid. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang basurang itinapon sa Forbes Park. Siya ang reynang muling kumuha ng kanyang korona. Tumingin siya kay Gustavo na ngayon ay nakayuko na at hindi makatingin sa kanya. Wala na siyang naramdamang galit, tanging isang malalim na kapayapaan. "Ang bawat segundong ninakaw ninyo sa akin, Gustavo." Ani Frida, ang kanyang boses ay malinaw at matatag na narinig sa buong silid.
ay ibabalik ko sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Ang Azevedo Group ay hindi na magiging kuta ng inyong kasakiman. Ang martilyo ng hukom ay bumagsak sa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw, naghuhudyat ng wakas ng isang madilim na kabanata at simula ng isang bagong umaga. Naramdaman ni Frida ang init ng palad ni Julian na nakahawak pa rin sa kanya. Sa gitna ng tagumpay, nalaman niyang hindi lang katarungan ang kanyang nahanap, kundi isang taong handang isakripisyo ang sariling lihim para lamang siya ay maisalba. Ang balita ng pagkatalo ng mga Azevedo sa korte ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ngunit sa loob ng main headquarters ng Azevedo Group sa Makati, ang hangin ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, ang mga security guard ay hindi malaman kung sino ang susundin, at ang bawat sulok ng gusali ay nababalot ng tension. Sa itaas na palapag sa loob ng opisina ng CEO, ang tunog ng pagbagsak ng mga gamit ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Galit na isinisilid ni Gustavo ang kanyang mga personal na gamit sa isang kahon. Ang kanyang mukha ay pulang-pula, ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na. Hindi ito maaari. This is my company. Ako ang Azevedo, sigaw ni Gustavo, habang pabalibag na itinapon ang kanyang nameplate sa sahig. Ang tunay na tunog ng pagbasak ng kristal ay tila isang hudyat ng kanyang huling pagkatalo. Gustavo, please, let's just go before the police arrive with the warrant, pagsusumamo ni Consuela. Ngunit baka sa mukha ng babae na hindi na pag-ibig ang dala niya, kundi takot para sa sarili niyang balat. I have to protect my father's assets. Hindi ako pwedeng madamay sa dumi mo. Iiwan mo rin ako. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa iyo, akmang hahablutin ni Gustavo si Consuela nang biglang bumukas ng maugong ang mga pintuang salamin ng opisina. Isang matunog na yabag ng mga high heels sa marmol na sahig ang bumasag sa kanilang pagtatalo. Mula sa dulo ng pasilyo naglakad si Frida. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng apron at may amoy ng sinigang. Ngayon suot niya ang isang matingkad na puting suit na lapat sa kanyang katawan, simbolo ng kalinisan at bagong simula. Sa likuran niya naglalakad si Julian kalmado at protektado ang bawat hakbang ni Frida. Actually, Gustavo, ang boses ni Frida ay malinaw, walang halong galit, tanging puro at matigas na awtoridad. Hindi mo na kailangang magmadali. Dahil ang lahat ng gamit sa opisinang ito kasama ang upuang inuupuan mo ay hindi na sa iyo. Napatigil si Gustavo. Tumingin siya kay Frida na tila nakakita ng isang multo. Frida, Dungkay, anong ginagawa mo rito? Wala ka pang pinal na papel mula sa korte. I don't need a final paper for a system that I built, tugon ni Frida. Lumapit siya sa main console ng CEO desk. Inilagay niya ang kanyang palad sa biometric scanner, ang scanner na kanina pa sinusubukang buksan ni Gustavo, ngunit laging nag-e-error. Access granted. Chairperson, Frida Azevedo. Ang boses ng computer ay tila isang kumpas ng kamatayan para sa karera ni Gustavo. Ang lahat ng mga screen sa opisina ay umilaw, nagpapakita ng mukha ni Frida bilang bagong pinuno ng korporasyon. You're fired, Gustavo, at kasama nito ang pagbawi sa lahat ng pribilehiyong ibinigay ko sa iyo sa loob ng 10 taon. Wika ni Frida. Ang mansion sa Forbes Park nakasequester na. Ang mga sasakyan naka-impound na. At ang credit cards mo pinutol ko na kaninang alas 8 ng umaga. Frida, please! Biglang nagbago ang tono ni Gustavo. Nakita ni Frida ang pagbagsak ng balikat ng asawa. Dahan-dahang lumapit si Gustavo at lumuhod sa harap niya, pilit na hinahawakan ng laylayan ng kanyang Amerikana. Patawarin mo ako, nabulag lang ako. Para sa pamilya natin, ibalik mo lang ang kahit konti. Huwag mo akong hayaang mabulok sa kalye. Tumingin si Frida sa lalaking minsan niyang itinuring na mundo. Ang bawat luhang pumatak mula kay Gustavo ay tila walang saysay sa harap ng lahat ng pang-aalipusta at pagtataksil na ginawa nito. Ang pamilyang sinasabi mo, Gustavo, ay namatay na noong gabing itinapon mo ang singsing ko sa putikan. Malamig na sabi ni Frida. Dahan-dahan niyang hinawi ang kamay ni Gustavo mula sa kanyang damit. Hindi ako ang nagpapahirap sa iyo. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Karma is just a mirror, Gustavo. Ipinapakita lang nito ang tunay na anyo ng iyong mga gawa. Lumingon si Frida kay Julian na tumango sa kanya ng may paghanga. Julian, tawagan mo ang security, paalisin na ang mga taong ito, at pakisabihan ang board of directors. The queen is back, and the real work begins now.
Habang kinakaladkad ng mga security guard, si Gustavo at Consuela, palabas nakatayo si Frida sa gitna ng opisina nakatingin sa malawak na tanawin ng Maynila mula sa bintana. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Naramdaman ni Frida ang isang kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Si Julian. Hindi ito nagsalita, tanging ang presensya nito ay sapat na para sabihing tapos na ang gyera. Handa ka na ba? Tanong ni Julian. Handa na kuwa. Sagot ni Frida, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang huling katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Sa pagbawi niya ng kapangyarihan, sapat na ba ito para mapunan ang puwang sa kanyang puso? O meron pang isang huling hakbang bago siya tunay na maging malaya? Ang tunog ng huling pagbagsak ng martilyo ng hukom ay umalingaw sa buong silid, isang hudyat. Diyan na ang katarungan bagaman mabagal ay tuluyan ng dumating. Sa loob ng punong korte, ang bawat hininga ay tila may bigat. Ang hatol ay pinal-guilty sa lahat ng sakdal, si Gustavo Azevedo at si Doña Mercedes. Ang tax evasion estafa at ang tangkang pagpatay kay Yaya Lita ay hindi na may kakaila sa harap ng mga ebidensyang inilatag ni Frida at Julian. Nakatitig si Frida sa kanyang dating biyenan. Si Doña Mercedes na dati ay tila isang reynang hindi matibag ay nakaupo ngayon sa silya ng nasasakdal na nakayuko ang ulo. Ang kanyang mamahaling telang seda ay gusot na at ang kanyang mga brilyante ay tila nawalan na ng kinang sa ilalim ng malamig na puting ilaw ng korte. Wala na ang kanyang hiya, ang tanging bagay na mas pinahalagahan niya kaysa sa buhay ng tao ay tuluyan ng nadumihan sa harap ng buong bansa. This is not over, magbabayad kayong lahat. Sigaw ni Gustavo habang pilit siyang kinakaladkad ng mga pulis palabas. Ngunit ang kanyang sigaw ay tila isang desperadong hiyaw ng isang taong nalulunod. Sa isang sulok nakita ni Frida si Consuela. Mabilis itong naglakad palabas, hindi man lang nilingon ang lalaking minsan niyang sinabihan ng mahal kita. Para kay Consuela ang pag-ibig ay isang negosyo at sa oras na malugi ang kanyang puhunan, alam niya kung kailan dapat bumitaw. Ang katahimikan ng pag-alis ni Consuela ay ang pinakamasakit na sampal sa mukha ni Gustavo. Nang matapos ang kaguluhan, lumabas si Frida sa Hall of Justice. Doon sa ilalim ng matitinding flash ng mga kamera ng media, tumambad sa kanya ang isang pamilyar na mukha. Si Mateo. Nakatayo siya sa gilid, suot ang isang lumang t-shirt, malayo sa marangyang anyo niya noong kasabwat pa siya ng mga Azevedo. Ang gintong Rolex na naging simbolo ng kanyang pagtataksil ay wala na sa kanyang braso. Ibinenta na niya ito para pambayad sa kanyang sariling abogado. Ate, tawag ni Mateo, ang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Patawad, nawala ang lahat sa akin. I lost my job, my dignity, everything. Tumingin si Frida sa kapatid na turing. Ramdam niya ang pait, ngunit ramdam din niya ang pagod. Ang pagpapatawad, Mateo, ay hindi isang magic na magbabalik sa dati nating buhay. Pinatawad na kita para sa sarili kong kapayapaan. Pero ang tiwala ay hindi basta-basta nabibili sa mall. Iniwan ni Frida si Mateo na nakatayo sa ulan ng pagsisisi at naglakad patungo sa parking lot. Doon nakita niya si Gustavo na isinasakay sa loob ng mobile ng pulis. Huminto ang sasakyan sa tapat niya. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Nakita ni Frida ang takot, ang panghihinayang at ang huling bakas ng pag-asa sa mga mata ni Gustavo. Frida, bulong ni Gustavo sa likod ng salamin ng bintana. Tumingin si Frida sa kanya, hindi nang may galit, hindi nang may poot, kundi nang may dalisay na kapayapaan. Sa sandaling iyon, na-realize ni Frida na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang wala na silang kapangyarihan na saktan ang iyong damdamin. Tiningnan niya ang kanyang asawa na tila isang estrangherong nadaanan lang sa kalye. Isang bahagyang tango ang ibinigay niya bago tumalikod ng tuluyan. Tapos na ang lahat, Gustavo. Bulong ni Frida sa hangin. Laya na ako sa'yo. Naglakad siya patungo sa dulo ng parking lot kung saan nakatayo si Julian. Ang manananggol ay nakasandal sa kanyang sasakyan, ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang Amerikana. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang mainit na aura na tila isang yakap pagkatapos ng mahabang labanan. Ready to go home? Tanong ni Julian, ang kanyang boses ay may himig ng pag-aalaga na matatagal nang hinahanap ni Frida. Home ulit ni Frida.
Ang salitang iyon ay hindi na tumutukoy sa isang mansion sa Forbes Park or sa isang gusali sa Makati. Ang home para sa kanya ay ang pakiramdam ng pagiging totoo sa sarili. Handa na ako, Julian. Sumakay si Frida sa sasakyan at naramdaman ang banayad na pag-andar nito. Habang tinatahak nila ang kalsada palayo sa korte, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Malinis na ang mga ito mula sa anumang dumi ng nakaraan. Ang peklat ng paso mula sa sinigang ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito masakit. Ito ay naging isang medalya ng kanyang katatagan. Anong iniisip mo? Tanong ni Julian habang hindi inaalis ang tingin sa daan. Iniisip ko lang na ang buhay ay parang dagat, sagot ni Frida, habang dahan-dahang sumasandal sa upuan. Kahit gaano kalakas ang bagyo, basta't marunong kang lumangoy at meron kang angklang mapagkakatiwalaan, laging may dalampasigang naghihintay. Tumingin si Julian sa kanya at ngumiti, isang ngiting nagsasabing hindi lang ito ang huling kabanata ng kanilang laban, kundi ang simula ng isang bagong kwento. Ang sasakyan ay tuluyan ng nilamon ng abot-tanaw ng Maynila, dala ang isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagkadurol. Naiwan ang mga bakas ng paa ni Frida at Julian sa dalampasigan, dahan-dahang binubura ng dagat, ngunit ang kapayapaan sa kanilang mga puso ay mananatiling nakaukit habang buhay malayo sa ingay at gulo ng mundong minsan nang sumubok sa kanilang katatagan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong samahan ako sa mahabang biyahe ni Frida mula sa Forbes Park hanggang sa kanyang bagong simula. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang bahagi kung saan hinarap ni Frida ang kataksilan ni Mateo, ang kapatid na itinuring niyang sariling dugo, na ipinagpalit siya sa isang gintong relo, ay tila tumigil din ang pagtibok ng aking puso sa tindi ng sakit. Ramdam ko ang bawat patak ng ulan at ang lamig ng kalsada noong gabing itinapon siya ng mga Azevedo, dahil alam kong ang kwentong ito ay refleksyon ng maraming totoong Frida sa ating paligid na patuloy na lumalaban ng tahimik. Sa ating buhay, minsan tayong nagiging parang mangkok ng sinigang na nabasag sa sahig, nagkakapira-piraso, nagkakalat, at tila wala nang silbi sa mata ng iba. Ngunit tandaan ninyo, tulad ni Frida na isang silent architect, meron tayong sariling master key sa loob ng ating mga puso. Hindi natin kailangan ng malaking imperyo para maging makapangyarihan. Sapat na ang i-reset ang ating sariling tadhana at ilak ang pintuan para sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa ating katapatan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Frida, kaya nyo rin bang patawarin si Mateo sa kabila ng lahat? O sapat na bang iwanan na lang siya sa kanyang sariling pagsisisi? Habang naririnig ninyo ang aking boses, marahil ay abala kayo sa pagluluto, pag-ayos ng bahay, o baka nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Nasaan man kayo ngayon, sa loob man o labas ng Pilipinas, nais kong marinig ang inyong kwento. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section, dahil dito, palagi tayong may puwang para sa pakikinig at pag-unawa. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang videong ito sa isang kaibigang baka kasalukuyang nasa gitna rin ng sarili niyang bagyo at kailangan ng paalalang may dalampasigang naghihintay. Naway manatili kayong aninag ng pag-asa at pagmamahal. Maging matapang kayong bumangon at sumulat ng sarili ninyong masayang katapusan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento ang arkitekto ng Puso Pagbangon mula sa putik ng Azevedo. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwento ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe.